pa, bibigyan ko pa kayo ng isa pang namumulitika. Naku, sabi ko nga eto, halimbawa, di ba, problema natin sa online gambling, problema natin sa gambling. Di ba, yan ang problema. Halimbawa, itong mga nawawalang sabongero, problema natin ito. Tapos nung pinasukan na ng politika, lintik na hayop yan. Nagkagulo-gulo na naman dito sa panoorin nyo ito nagkagulo-gulo na naman sila. Iba-iba yung sinasabi ng kapulisan, iba-iba yung sinasabi ng mga quote-unquote whistleblower, iba-iba na sila ngayon. Dito, iba rin yung sinasabi ng DOJ. Dito para talagang, Rimulya, na? Bakit ganitong kwento? Bakit? Anong meron? Nakakaduda di ba? Nakakaduda kung bakit ganito nangyayari. Sige, panoorin natin to. Papakita ko sa inyo kung bakit nakakaduda. Napaka-crucial po ito dahil paano kayo magde-determine ang DOJ ng reasonable certainty of conviction at prima facie evidence kung kulang yung mga binabasa nila or yung mga nakasubmit sa kanila, kulang affidavit lang ng mga patidongan. So kulang yon. So, kasi one-sided yan. Sigurado, fabricated yan. Hindi kumpleto ang mga affidavit na hawak ngayon ng Department of Justice kaugnay sa nawawalang sabongero. Ayon kay Attorney Bernard Vitriolo, abogado ng isa sa mga inaakusahang pulis, tanging affidavit lamang ng mga kaanak ng biktima at ng whistleblower na si Julie Patidongan alias Totoy ang hawak umano ng DOJ. Giit ng abogado, hindi isinumite ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG sa Department of Justice ang affidavit ng 12 witnesses sa kaso. So ang tanong namin, paano may evaluate ng DOJ na parehas, patas at equitable, impartial ang mga darating sa kanilang papeles o affidavits na iimbestigahan nila kung kulang ito? So ang aming Grabe, no? As in, dito makikita mo talaga, bakit ganun? Bakit kulang-kulang? Di ba kaya nga dinadala sa husgado? Ang dahilan po dyan, because lahat po tayo ay may due process. Di ba? Paano nga yung magkakaroon ng due process kung ang isa sumite sa DOJ ay kulang-kulang po? Hindi ako nagsabi niyan, siya po. So, ang ibig sabihin mga kababayan, bakit hindi sinusumiti lahat para makita lang yung isang side? Yun ba ibig sabihin nun? Request sa CIDG ay dalin doon. Ang bagong pamunuan ng CIDG, inaming may natanggap na mga affidavits noong nakaraang buwan mula sa 12 witnesses. Subalit hindi aniya ito dumaan sa tamang proseso ng investigasyon. Ibig sabihin, hindi investigador ng CIDG ang nagtanong sa witnesses para mabuo ang affidavit, kundi ready-made na ito na ibinigay sa kanila. Grabe, no? So, ibig sabihin, walang investigasyong naganap. Wala. As in, ready-made. Parang may naalala akong witness na ganyan, yung ready-made na. Babasahin na lang niya. Hindi, kasi alam nyo mga kababayan, napaka-importante niyan. Napaka-importante niyan sa mga kaso na dapat yung kung sino man yung witness, siya mismo gagawa. Siya mismo susulat. Di ba? Nasubukan nyo namang nabangga. Hindi, nabangga sa karsada. Ako, ilang beses ko na nasubukan yan eh. Ang gagawin niyan, bibigyan kanyang papel ng pulis, ng isalaysay mo dyan ang nangyari. Siyempre, magsasalaysay ka. Yung nabangga mo din, magsasalaysay din. Magkaiba yun. Siyempre, magkaibang version yun. Ngayon, babasahin ngayon ng yun. Yung una muna, yung pulis na nag-iimbestiga. Tapos doon pa lang malalaman na kaagad kung sino nagsisinungaling kasi nga, magtatanong siya, mag-iimbestiga na siya. Dito, nung sinagmit, tapos na. Scripted na. Di ba? I mean, hindi yung, yun ang according sa abogado na nagsasabi nito, yung walang investigasyong naganap at na po, ibinigay lang sa witness, ito ang submit ninyo. Ano ito?
style of investigation? Di ba? We acknowledge receipt nung mga dokumento. So walang missing affidavits. Yun lang, ni-evaluate nga ng mga investigators natin na hindi naman yung mga investigators natin ang nag-collect ng mga ebidensyang yun. Oh, siya mismo pala nang galing ha. Hindi doon sa abogado. Siya mismo nagsabi na director na si IDG. Hindi yung investigador nila ang nag-imbestiga. Okay? So hindi na muna isinabmit sa DOJ yon, pero they are not prevented from submitting it to DOJ kasi for evaluation pa rin naman yung kaso. Wala tayong sinusuppress na ebidensya. Sa isang pahayag, sinabi naman ng DOJ na kahit pa nagsumite ng mga affidavit ang CIDG sa kanila, wala naman itong masyadong malaking timbang dahil ito ay galing sa panig ng mga dumidepensa sa kaso. Samantala, nilinaw din ni Attorney Vitriolo na hindi nagmamay-ari ng palaisdaan sa Lawa ng Taal ang kanyang kliyente na si Police Senior Master Sergeant Joey Encarnacion, taliwas sa mga naunang naging pahayag ni alias Totoy. Doon sa palaisdaan, meron po kaming certification ng 2 LGU, yung Laurel at Talisay at yung DNR. Pangalawa, yung mga petsa na sinasabi ni Don Patidongan na doon nangyari yung pagkawala ng mga sabongero ay nasa schooling po ang aking kliyente. Meron po siyang certificate from May to November. Nasa schooling po yung aking client sa confined sa Camp Vicente Lim. Iba pa ito ha. So meron daw siyang certificate. Yan ang ihaharap niya ngayon sa judge. Kasi yung isa daw sa kanilang mga pulis, kasi may schooling, tuloy-tuloy ang schooling ng mga pulis eh. Dito, meron daw ebidensya siya na andoon, nag-i-schooling, naka-in-house yung pulis, paano magiging sangkot ng pagpatay. At iyon po ay pirmado daw na siguro ng kanilang supervisor o whoever na authorized doon. Pero yun daw. At pangalawa, yung sinasabi ni Patidongan na kesyo yung pulis daw yung may-ari nung malapit na lugar doon sa lake, meron din silang certification mula sa LGU na hindi pagmamay-ari nung pulis yung lake na sinasabi naman ni Patidongan. Naku po, mahirap to. Ako talaga medyo iba kasi minsan ang kwento ni Patidongan compare sa kwento minsan ng kapulisan at minsan ko tulad nito nagkakaroon ng conflict eh. Kaya nga alam mo, medyo nung una nagdududa na ako doon na base lang naman sa aking obserbasyon. Para ako nagdududa kasi parang wait, ano ba? May something dito, hindi ko magets. May something dito na ang ingay-ingay sa social media, ginamit yung mga exclusive ng GMA. Tapos ang tagal bago mag-submit ng kaso. 'Di ba? Parang anong gustong palabasin nito? Parang ganun eh. Tapos iba-iba yung minsan yung kwento na iiba. Titignan natin. Ako hindi ko po hinuhusgahan yung si Patidongan na sinungaling ha. Pero wag din nating husgahan po itong side naman nitong mga kapulisan kasi alam mo, uso na ngayon yan eh. Uso na talaga ngayon nagipitan sa pagdating po sa sa mga kaso. Uso na po yan eh. Again, hindi ko sinasabing hindi guilty si Atong Ang, hindi ko sinasabing hindi guilty itong mga pulis, pero maging aware lang tayo kasi sa Pilipinas, usong-uso na ngayon to, yung imbento kaso, yung tanim kaso. Naku po, pagkakalabang ka sa negosyo, kalabang ka sa politika, yung mga nasa likod, alam naman natin eh, mga kababayan, etong grupo ni Atong Ang, ito hindi naman po iisa lang eh. Ito'y marami nga sila, ika nga. Maraming mga politiko dyan. O maraming mga mayayamang tao dyan na maaaring merong kalaban sa politika o di kaya may kalaban sa negosyo. At gayon, sila yung nasa kapangyarihan, baka ino-operate sila ngayon na malaglag sila sa negosyo, tas eventually mangmayagpag. Kasi same pattern ng ginawa na yan, una kay Tebes, di ba? Kita natin yan. Same na same yung pattern eh. Pangalawa, yung sa Pogo. Ako, against akong Pogo ha. Ulitin ko, against ako. Pero
sobra nilang inoperate, as in, sobrang operation, sobra yung perception na lahat, the entire is masama. O sige, masama. Ako masama sa akin dahil siya ay sugal. Okay? Pero tinanggal yon. Ano naging epekto? Na mayagpag yung mga local gambling sites. Sabihin yung mga, di ba, before Pogo. Natanggal nga lahat ng Pogo na mayagpag ang Pigo. Di ba may mga balita nga, yung Pigo na yan, pagmamay-ari yan ng ilang congressman, yung sabihin ng Pigo, yung mismong mga Pilipino na gambling. Di ba? Yung mga, ngayon, yung pinupuna ngayon na Senado, yung online gambling, isabong, mga ganyan. Pinupuna. Ngayon, posible kaya, ito'y tanong lang posible kaya na itong si Atong Ang, meron sariling sabong, at meron siyang nakakalaban na ibang sabong na kakumpetensya niya. Di ba? At baka itong isabong na ito, baka din merong kapit. Hindi natin alam. So para mawala ang kakumpetensya na si Atong Ang, kung ano-anong gagawin na. Hindi natin alam. Again, hindi ko sinasabing hindi guilty si Atong Ang, pero hindi ko rin sinasabing guilty siya. Let the court say that kasi presentation of evidence. Dinidiscuss natin to kasi dito pinapakita, tama yung sinabi ng pulis. Yung pulis mismo nagsabi, una sinabi ni attorney, tapos kinonfirm nung CIDG director na ganun nga ang nangyari, na hindi galing sa kanila yung investigasyon. Dumating na lang daw na may dala ng mga sinumpaang salaysay. Walang investigasyon na ganap. So minsan, yung mga irregularity na gano'n, yung mga hindi standard na nangyayari, nakakaduda. Yun ang po ang ating sinasabi. Kaya pagmasdan natin ito kasi, again, we are not for the people involved. Ang atin, lagi na lang nasasagasaan ng due process. Yun ang nagiging problema sa Pilipinas. Kung sino malakas na katabi ng pinuno, kung sino malakas ng katabi ng opisyal, sasagasaan na lang ang due process. Sabi ko nga sa inyo, di ba halimbawa yung due process na hindi nasunod kay Pangulong Duterte, kahit gawin pa yan sa kalaban, kahit dilawan pa yan, pinklawan pa, ipaglalaban natin yan kung wala sa due process. Kasi mga kababayan, pag hindi natin pinaglaban ng due process, baka one day, tayo nang maging biktima nito. Kaya dapat palagaan ang lahat ng due process, ang hindi dumaan sa due process. Kasi pag ikaw na biktima niyan, good luck sa'yo. Di ba? Buti pa nga mga prominente. Ibig sabihin, mga kilala. So, nagkikreate ng buzz, ng ingay. Paano kung ikaw, wala ka, hindi ka kilala? Tapos hindi ka dinaan sa tamang proseso. Di ba? Iyak tawa ka na lang. Yun po ang punto natin dito. Di ba, mga kababayan? So, sana po mabigay ka konting linaw sa atin ito at sana po ay bantayan talaga natin yung mga ganitong issue dahil po ito'y concern ng bawat isang Pilipino. Ako, sa akin kasi, alam nyo, tayo rin ay dumadaan sa ilang mga legal battle, ika nga. At pag nakikita ko, tinatanong ko sa mga abogado, tama ba itong ginawa? Tama ba itong ginawa sa akin? Ganito. Sumasagot sila na hindi yan pangkaraniwan. Ibig sabihin, hindi yan hindi pangkaraniwan yan ay medyo may something na napaspas, binilisan. Sabi ko, bakit ganun? Akala ko ba meron tayong batas na sandigan para dapat ito'y sundin, di ba? Parang ganun sabi nga, minsan yung batas na yan, nabubutas yan. Depende kung sino nakaupo. Yun ang totoo di ba? Gago! Ngayon itong mga pagkakataon na ito, na lahat talaga, halimbawa na lang yung mga demanda ng mga vloggers, di ba? Hindi lang naman po ako, napakarami namin dinimanda. Na sana ay walang first time in history na dinimanda mga vloggers, di ba? Akala ko ba freedom of speech? Pero ano itong freedom of speech? Para sa inyo lang? Pagka mga Duterte supporter, nawawala na yung freedom of speech? Mga hindot kayo?
Hindi, yun lang di ba? Sana, ito'y ating bantayan, mga kababayan. Okay? Maraming salamat po. Baka naman pwedeng like nyo, subscribe kayo, at baka naman anuin mo natin ito, ipaglaban natin, ipagpatuloy natin ang laban. Walang sukuan hanggang sa kaduluduluhan. Malapit na. Yun Basta, kayo nang bahala. Malapit na.